Ano ang nangyayari? Di na uma-attend ng pagkakatipon. 'Di ba? Di na kasing sigla noong araw sa paggawa. Kaanib na naman ako eh. O, naging complacent ka na, sige lang, hindi mo binantayan at hindi mo sinisiyasat yung sarili mo. Am I still serving yung, parang to keep the faith alive? Para mapanatili kung buhay yung aking pananampalataya. Dapat sinisiyasat natin. Tandaan natin, mayroong kalaban na dyablo. Gumagala, humahanap ng masisila niya. Pagka ikaw medyo may moment ka na unguarded moments, kung tawagin nila, ay susundutin ka ng dyablo. Pag sinundot ka na ng dyablo at ikaw ay unguarded, medyo baka maging fatal ang tama mo. At pag naging fatal ang tama mo, baka ka mahiwalay kay Kristo. Kaya, naggagawa po tayo ng parallelism because I know that kayo, makaka-relate kayong madali. Bakit naghihiwalay yung mag-asawa? Dahil nawala na yung, parang yung guard niya, no? Hindi niya man lang sinisiyasat na, ito ba, para bang hindi man lang nagche-check, are you still in love with me? Diba? Parang, mahal pa rin kaya ako ng asawa ko. Diba? Nasa pananampalataya ka ba? Nasa pananampalataya ka ba o iniwan mo na yung iyong unang pananampalataya? Di ba? Na pag-aralan natin, kapatid na Rodel, na dati parang ang atin lang nagiging concentrate, unang pag-ibig. 5:12 ng unang Timoteo, sabi na nagkaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Di ba noong ikaw ay unang sumampalataya, napaka-enthusiastic mo. Talagang masigla ka sa pananampalataya. Dapat mapanatili natin yon. Kaya kailangan yung pagsisiyasat sa sarili, kapatid na Rodel. Dahil kung maiwawala natin yun, ibig sabihin, matatalo tayo sa laban. Matatalo tayo sa laban. At pag pinabayaan natin yung pananampalataya natin ay mag-die down, matatalo tayo sa laban. Kaya lang tayo nag-uumpisa dito, para ma-relate natin yung ating mga pinag-aaralan mula pa noong una, kapatid na Rodel. Ang tandaan natin po, mga kapatid, magkakatulong tayo. Mga sangkap tayo ng katawan. Bilang mga sangkap ng katawan, mayroon tayong magkakasing isang pag-iingat sa isa't isa dapat. At kung mayroon pong laban, magkakasama tayo sa laban na ito. Dapat po wala tayong iwanan. Hindi natin pabayaan ang isa't isa, kung hindi parang sinasabi nga nila sa gera, you watch my back, I will watch your back. Parang babantayan ko ang likod mo, bantayan mo ang likod ko. Nagbabantayan tayo sa isa't isa, nagtutulungan tayo. Mayroon tayong magkakasing isang pag-iingat sa isa't isa bilang bahagi ng katawan. Dahil wag nating kalimutan, palagi nating ilagay sa ating isip, habang tayo po ay nandito pa sa sanglibutan, Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, sa sanglibutan, meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. O napag-aralan na natin yan. Ano kadugtong niyan, kapatid na Rodel? Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ang pangdaig po sa sanglibutan, kuya, sa turo din ng Panginoong Hesukristo, yun ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yun ang pagtatagumpay na maipandadaig natin sa sanglibutan. O basahin natin ang 5:4 ulit ng unang Juan, kapatid na Rodel. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan,
sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Tignan mo kung papaanong interconnected, hindi ba? Kung nasa pananampalataya ka, may Kristo ka. Di ba? Sabi ni Kristo, aking dinaig ang sanglibutan. Papaanong madadaig ang sanglibutan? Balik mo ulit, di ba? At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Kung wala ka sa pananampalataya, wala kang Kristo. Di mo madadaig ang sanlibutan. Di ba? Dahil si Kristo ang dumadaig sa sanlibutan.